Si Ching Kaindoy, siya yung permanent, hindi lang part-time. Nakakasama-kasama sa kama ng Jerin Esquilario. At kasama rin si Janet Aho. Isa raw umanong nagngangalang Chin Kaindoy, ang sinasabing asa-asawa ni Senior Aguila, ang ibinunyag mismo ni Miss Diane Dantes, isang concerned citizen na nakabase na ngayon sa Amerika. Ito'y makaraang na-interview ni Miss Diane ang isang witness na si Jeng, na mismong tagapagluto ni Senior Aguila sa sitio Kapihan. Ipinaliwanag ni Miss Diane Dantes sa wikang Tagalog, ang pinag-usapan nila ng witness. Ayon ni Miss Diane, si Chin Kaindoy na asawa raw umano ni Senior Aguila sa kama, ay pinapainom ng gamot pampalaglag, upang hindi sila mabisto sa kanilang mga panghahalay. Isinalaysay din umano ni Miss Diane, kung ano ang mga ginagawa ni Senior Aguila, sa mga pinapares na mga batang hindi nagsisiping, at pilit na pinagpapatalik sa kanilang mga murang edad. Kanilang ginawa, ang kabayaran ay walang katapusan. O, ayan na yan, Jerin Esquilario. Yan na yan, hinihiling mo. Hinihiling mo na walang katapusan. Yan na habang buhay kang magdusa. Yung mga bata na nakahilira at kumakanta at binilad sa araw. Kaya daw sila nakatingalang ganyan para daw makakonsentrate sa pag-focus na tawag dito, na magbago, na talaga yung bukal at buong puso silang tawag dito, hinusuloy. Kumakanta ng isang makabagbag damdaming mga tsaka sulat yun ni Jerin Esquilario. Ang sabi pa, ako'y sasama, ako'y natutuwa at masaya basta lang ako'y makasama sa iyo, aking mahal na Panginoon, at kami ay sasama kahit hanggang kulungan. O, diba? Grabe yan, grabe. At saka sila talaga'y nakatingala, at pagkatapos nun, mga kaibigan, kung binilad sila ng mahigit 1 oras, palalakarin silang parang mga pato. At bawal silang tumayo, at lalakad talaga sila pagkatatayo sila. Excuse me. Pagka sila ay tatayo, sila ay mapapanish. I-punish sila, ipadol sila, or itapon sila doon sa paliguin sila sa aroma pit. Hindi mabilang yung mga bata. Kasalukuyang pinaparusahan, at gusto nilang matuwa pa ang mga bata dahil nagsisilbi sa kanya. Nagsisilbi kay tawag dito, kay Jerin Esquilario. So, yun. Tapos ngayon, mapunta tayo sa ating interview kahapon kay Jing. Si Jing Plaza ay siya yung cook ni Senior Aguila. Siya yung natahasan ng tagaluto. At magkalapit lang ang kanilang kwarto, mga kaibigan ko. So, kung yung sinasabi ni Jing na siya ay hindi natutulog, kahit hating gabi na, madaling araw, marami siyang natutuklasan, mga kaibigan. Marami siyang mga natutuklasan na ginagawang kababalaghan ni Jerin Esquilario. See? So, isa na doon, yung papalit-palit ng pinapapasok sa kanyang kwarto ng mga minors, mga minor de edad, mga kaibigan ko, all the way, all night, nandoon sa kanya. Yung una daw na gagawin, meron pang pinapainom si Senior Aguila. Ang kahalo noon ay isang gatas. Pinapainom muna. Tapos pa,
Hindi din-disclose ni Jing kung anong klaseng pampaganang pinapainom sa mga bata. Sira, pinapainom daw muna. So ngayon, ang sisti pa, itong babaeng kanyang talaga, yung kanyang sabihin na natin asawa sa kama. Yung lagi-lagi. Guys, pansinin ninyo, yung nakikita ninyong babae na kasama kahit saan pupunta at pumupunta si Jeren Squilario, kahit hanggang doon sa Korea, kasama ang babaeng yun. Kahit hanggang doon sa Korea, kasama ang babaeng yun. Siya yung babaeng sinabi ni Jing na pinapainom ng pampalaglag. Halo-halo mga ugat ng kahoy na pinapainom sa babae ng mga 1 month or more hanggang sa ang babae ay dinugo. Kasi nga naman, kung hindi nila tayin yung pinagbuntis, mabubulgar sila, no? Mabubulgar. Pero, wala rin naman silang nagagawa dahil nabubulgar din. Dahil nga ang Panginoon, pag siya na ang kumilos, wala kang naitatago. Kahit magtago ka pa sa ilalim ng alang-alam mo, walang naitatago pag ang Diyos na ang maningil. So anyway, si Ching Ka-indoy, siya yung permanent, hindi lang part-time. Nakakasama-kasama sa kama ng nag-self-proclaim na Panginoon sa kapihan. Siya yung nabuntis ni Jeren Squilario. At kasama rin si Janet Ao sa paggawa ng paraan para malaglag yung pinagbuntis ng babae ni Jeren Squilario. Minamahal niya to, mga kaibigan ko. Kaya si Ching Ka-indoy ay hindi niya pinag-asawa. Kasi kung makita ninyo, ang pinapag-asawa ni Jeren Squilario is mula 12 years old. 12 years old. Pero ito, sakto na siya sa edad. Tama na sa edad. Pwede nang mag-asawa talaga. Pero hindi pinakasal at hindi pinarisan ni Jeren Squilario dahil sa kanya ngayon. Sa kanya, minamahal ni Jeren Squilario si Ching Ka-indoy. So anyway, nung tinanong ko si Jing, si Jeng pala. Bisaya talaga, no? Jing. Si Jeng. Nung tinanong ko kung sabi niya mahigit sa 10 yung mga batang minors na palabas-pasok doon sa kwarto ni Aguila. Na doon siya mag-overnight. Nung tinanong ko na sa pagkakaalam mo ba, Jen, may nabubuntis doon sa mahigit 10 na dinala ni Aguila doon sa Ang sagot niya is, hindi niya daw alam, hindi niya sure, dahil pagkatapos daw nun, ipapag-asawa na yung mga bata na nanggagaling doon sa kwarto niya. Pinapartneran na ng iba. So ngayon, kung narinig ninyo yung sa court yung mag-adjust, ngayon pala, pag nag-adjust yung mag-partner, hindi, kasi mga bata pa nga, ayaw magtali. Ang paparusahan pala, ipapadel, is yung mga lalaki. Dahil kahit na nga inuutusan na silang mga approve na daw na i-rate yung mga bata ring partner ng mga lalaki. So, minsan daw, na lang yung mga batang lalaki, nagsisinungaling na lang na ayan nakuha na nila para daw hindi mapadel yung mga bata o mapunta doon, mailublog doon sa
sa gawa nilang paliguang masangsang pa sa So ngayon mga kaibigan, tapos na tayo doon sa ngayon naman, dahil nga pilit na ipinapakasal ni Jerry Esquilario hundreds of kids na mga minors na kanyang pilit na ipakasal, kinakasal, minsan hindi lahat kumaayon, hindi lahat pumapayag. Ngayon, na mga minors na kanyang pilit na ipakasal, kinakasal, minsan hindi lahat kumaayon, hindi lahat pumapayag. Ngayon, pag-surrender na ang parents na na pagtabihin at umayon na sa utos ni Jerry Esquilario, yung mga batang yun ay kukunin na i-in-house doon kung nasaan nakatira sila ni Janjan Ahok at si Jerry Esquilario. Magkasama sila sa bahay, mga kaibigan, si Jerry Esquilario at si Janet Ahok. Doon na patitirahin yung mga bata na ayaw talagang magsiping. Doon patirahin sa bahay nila ni Jerry Esquilario at ni Janjan Ahok. Ngayon, pag ayaw talaga ngayon ipapadlock. Si Jeng ngayon ang naatasang tagapadlock sa kwarto kung saan gusto ni Senyor Aguila doon magtalik yung mga bata at malalaman talaga, gusto nilang malaman na natapos na nga, na nagtalik na ang mga bata. At ang mga kaibigan is bibigyan ni Janet Ahok at ni Rosalie Sanico yung mga partner na lalaki ng cellphone na meron ng nakalabas na porno. Para lang talaga ang bata madilubyo. O doon sa pinapainom na nila ng pampagana. Ngayon, ipadlock yung mag-partner, yung mga minor de edad na ayaw naman talaga na mag-asawa. Umiiyak yung mga bata, nagmamakaawa, pero wala silang nagagawa. Dahil inuutusan ni Senyor Aguila na ipadlock yung dalawang bata, babae at lalaki. Minsan pa nga daw, yung sasabihin na lang, maglalay na lang na, kaya nakuha niya na, kahit hindi pa, para ay hindi daw sila mapatay. Ngayon, balik tayo doon sa pinapadlock. Alam nyo guys, yung ginagawa ng mga bata, lalo ang babae, pagkalabas nila sa umaga, umiiyak, nakatulala lang. Pero yun guys, rape yun. Bibigyan ng mga bugaw ang batang lalaki ng cellphone na meron ng nakalabas na porno. Yung cellphone naman na yun is dati yung kinukulikta nila na galing sa mga tao na mga umakyat na confiscate yung mga telepono. Balikan natin yung istorya ng telepono. Pag akyat nila, kinumpiskate nila yung mga telepono. Kinumpiskate. Sabi niya, 2 sako ng cellphone ang nakumpiskate nila. Yung magaganda, pinili nila at itinabi ng mga sindikato ang magagandang phone. Yung mga hindi gaanong kagandahan, kasi nabasa, ipinalibing na lang. Ngayon, sa dami ng inilibing ni Jeng, kasi walang nakakaalam hanggang ngayon kung saan ni Jeng inilibing yung 2 sakong telepono. Siya lang ang nakakaalam. Kung dalhin yan si Jeng doon at ipahukay, alam na alam niya kung nasaan yung 2 sakong telepono na nakalibing. Okay. So ngayon, since si Jeng ay siyang tagaluto, lahat-lahat ng kailangan ng haring kulto at juice nila, siyang tagaluto, tagatimpla,
Ngayon, nung nagkasakit na yung aming butihing Mama Nena, yun nung tinanong ko siya. Kasi, meron akong nabalitaang isang matanda na pinupulsuhan lang daw yun nila, pinupulsuhan ni Janjan at ni Jerin Esquilario na isa daw mangkukulam at isang aswang. Ngayon, gumawa sila ng kanilang sariling gumawa si Jerins, nagtimpla. Halo-halong iba't ibang klaseng ugat ng kahoy, pinapakuluan, nilagyan ng bawang, at lalagyan ng maraming bitchin. Ajinomoto. Lalagyan lang. Ngayon yung mga so-called na mga aswang at mangkukulam ay paiinumin daw ni Jerins hanggang sa ito ay magsuka. Suka ng suka. Gallons, mga kaibigan ko, ang pinapainom ni Jerin Esquilario doon sa mga sinasabi niyang mga aswang at mga mangkukulam. So ngayon ito, meron silang ayaw na isang babae. Nasabi daw yun talaga is isang matinik na mangkukulam. Yung iba pinapainom ng ganong mixture. Pinapakulo ang mga gamot, ay mga ugat ng kahoy, kahalo ang bawang at saka bitchin. Itong si Lori Kaindoy, ay pinapainom, sinisingle out na lasunin ang pobreng matanda. Nilaso nila, yung araw na yon, dinala nila at pinababa doon sa bahay ni Lori Kaindoy. So, pinapainom ng lason Ngayon, nung ipinababa na, kasi ang anak ni Lori ay isang may problema sa pag-iisip. Walang pake, Pinababa nila, nilagay lang nila doon sa bahay ng pobreng matanda. Taga Rizal, Barangay Rizal, Socorro. Ngayon, mga kaibigan, after nilang i-drop off yung matanda doon, pinabayaan. Days later, nangangamoy na yung bahay ni Lori dahil siya ay namatay. Nangamoy siya sa loob ng bahay dahil pinalason ni Jerin Esquilario at mga kasamahan niyang sindikato. Dahil nga ang sabi ni Jerin Esquilario, walang makakapigil kahit ano ang gusto niyang gawin dahil siya ang nagmamay-ari sa kahit anong meron sa mundo. So, inom muna tayo. So, nilason, mga kaibigan ko. Puntos nilason. At saka kahit pa yung mga hindi nilagyan ng talagang lason na madali ang pagkamatay. Guys, hindi ba ang bitsin pag nadamihan yun, isang lason din, hindi ba? Yun ang mga pinapainom at hindi sila titigilan hanggang ang mga taong uminom magsuka ng magsuka. Kagaling hindi ko alam ngayon ko lang nalalaman na si Janjan Ahok pala ay isa ring peking manggagamot. Mantakin ninyo yan. Pero yung nasabi ko noong araw na i-vlog ko na siya ay laging nagpapatutuo sa kanilang mga meeting na si Jerins ay nagmimilagro. Mimilagro daw. So, ang lagi-lagi na lang namimilagruhan is yun lang mga kasapi ng kanilang kulto din. So, yun. Si Jerry, si Janjan, si Rosalie, si Karen, ang laging nagpapatutuo doon sa loob ng kanilang dome na
talagang si Jerry Esquilario ay isang Panginoon at may kapangyarihan. Di ba? So ngayon mapunta tayo doon sa pagkasakit. Ay hindi pa pala. Sa sitwasyon kay Mama Nena, yung founder talaga, asawa ng founder ng Bayanihan. So ngayon, yun pala, bago sila nakaakyat doon, inano muna, bago pa sila umakyat, pinainan ang pag-convince ni Karen Sanico na kunwari binigyan ng sasakyan si Mama Nena. Ang sabi ni Jane yung itim na black van. Ngayon mga kaibigan, paano nila na-convince yung matanda na umakyat para madala rin ang mga tao? Binigyan ngayon ng sasakyan mga kaibigan. Kasi kinonvince na ito yung sasakyan para ang mga matatanda, ang mga may edad, pag may kailangan sa lungsod or yun ang gagamitin nila. Yun ang gagamitin nilang sasakyan. Pero nung nakaakyat na mga kaibigan, binawian ngayon ng sasakyan ang butihing Mama Nena. So, binawi ngayon. Binawi yung sasakyan. So, since nakahiwalay ng tirahan, si Mama Nena malayo sa kanilang malayo sa kanila ni Jerry Esquilario. Kay Karen, magkalapit yan sila malayo si Mama Nena. Ngayon, kung pupunta si Mama Nena doon, ang tinatawag kung saan nakatira si Jerry is nasa viewing deck. Doon siya nakatira. So, saglit ha. Kaya muna natin to. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.